Hindi naman siya bribe ng 3.1 kung hindi SOP ng persyento sa 3.6 billion na ongoing projects ng DPWH sa aking distrito. Dahil ang isa sa pinaglalaban natin ngayon ay tigilin na ang practice ng pagbibigay ng mga kickback na naka-factor in na sa budget ng lahat ng mga DPWH projects. Bago ako lumalim doon sa detalye, konteksto, data, nung nag-offer siya ng SOP, parang normal lang ba sa kanya yon? Opo, normal na normal dahil ang mga DPWH projects ay ina-assume na may maibigay na SOP sa mga nakaupong kongresista. At ang mga projects na ito ay ginagawa na in-award nung panahon ng dating kongresista ng aking distrito. At ang ikinagulat ko lang ay kahit na-award na ang mga projects na ito, may maibigay pa ang mga contractor para dito para hindi na busisiin ang kanilang mga ginagawang mga proyekto. Alright. Inimbitahan natin si Congressman Lian Livista sapagkat mayroon siyang open letter to Secretary of Public Works and Highways. No? Para sa ordinaryong mga kababayan natin na maaring hindi pa nakabasa roon, ano ho ba ang laman ng inyong open letter sa nakaupong Secretary ng Department of Public Works and Highways? Dalawa po ang aming panukala. Una, immediately lower the prices of DPWH projects by 25%. At pangalawa, to disclose available information including sino ang mga proponents ng mga proyekto sa budget na isinusumite ng DPWH na bago pa man siya dumadating na sa Kongreso. Ang allegations daw ay may mga kontratista na nakikipag-transaction na para ma-award sa kanila ang mga proyektong ito. Ang ating bagong DPWH Secretary ay isang mabuting tao, gusto niyang reforma sa DPWH, pero sa tingin ko marami pang ating magagawa kaagad para linisin pa ang DPWH na hindi madali dahil marami pong mga nakikinabang sa sistemang ito. Pero kung tunay pong reforma ang gusto po natin sa DPWH, kahit ngayong linggo, kayang ibaba ang presyo at ilabas ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga 2026 projects. Hindi po yung mga dating proyekto, kung hindi ang mga proyekto na gagawin pa ng DPWH. May sagot na ho ba sa iyo si Secretary Benz Dizon? Sa kanyang press conference kahapon, sinabi niya that he absolutely agrees with our proposal to lower prices dahil ito po ay pinag-usapan naman na po namin noon. At sinabi niya na pag-aaralan ganong kababa ang pwedeng maging prices ng mga DPWH projects. Pero wala pa pong linaw kung ganong kababa at kung kailan pwedeng ibaba ito. At ang urgency ay kahapon lang inaprubahan ng Kongreso ang 2026 budget on second reading. Sa Lunes, on third and final reading. Pagkatapos nito, sa Senado at for reconciliation ng BICAM by the end of the year. At kung papayagan natin na maaprubahan niya na hindi ibaba ang presyo ng DPWH projects sa 2026, ang masasabi ko po ay business as usual pa. Hindi po babago ang kultura ng kickbacks sa DPWH projects.